Ako si Padre Joe Silva, at sa loob ng 25 taon ay ako ang naging tagapagbantay ng pananampalataya sa Santa Cruz do Val, isang payapang nayon sa puso ng Minas Gerais, kung saan ang paghina ng bayan ay kasabay ng tunog ng kampana ng simbahan. Bawat umaga, habang sinisikat ng araw ang kanyang gintong liwanag sa ibabaw ng makukulay na bubong ng aming mga tahanan, ako'y bumabati sa mga matatanda sa plaza, nagbibindisyon sa mga batang papasok sa paaralan, at tinutugon ang mga panalangin ng mga may sakit at naghihirap. Dito, ang bawat araw ay isang panibagong dasal. Ngunit sa isang umagang iyon, ang simoy ng hangin ay tila may dala ng hindi ko maipaliwanag. Isang pakiramdam ng panibagong bagay, hindi ng biyaya, kundi ng pagkakabahala. Dumating siya na may ngiti sa mukha at isang deklarasyong puno ng pangako. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Ang pangalan ko ay Roberto Ferreira. Anunsyo niya sa kanyang unang talumpati sa plaza, nakasuot ng puting barong at may kumpiyansang halatang inuwi mula sa syudad. Ako'y anak ng Santa Cruz, ngunit ako'y nabuhay sa labas nito. Dumaan ako sa mga universidad sa São Paulo. Ngayon, babaguhin natin ang kinabukasan. Ang mga palakpak ng ilang kabataan ay sinundan ng hilakbot sa mga mata ng matatanda. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, hindi dahil sa lakas ng boses, kundi dahil sa lamig ng intensyon. Hindi ako agad humusga. Ako'y pari, hindi politiko. Ngunit ang Diyos ay nagtuturo sa mga marunong makinig at ako'y nakikinig. Ang kanyang unang mga proyekto ay walang masyadong pagtutol. Kalsada, internet, palaruan. Gusto rin namin ng progreso. Ngunit sa ilalim ng mga proyektong ito ay may nakatagong anino. Isang araw, sa harap ng mga estudyante at guro, inilabas niya ang kanyang unang direktibang tunay na sumugat sa puso ng bayan. Simula ngayon, anya, ang mga pampublikong paaralan ng Santa Cruz do Valle ay hindi na magtuturo ng kahit anong doktrina ng relihiyon. Hindi dapat sinusupil ang isip ng kabataan ng mga alamat ng lumang panahon. Tumahimik ang silid. Napatingin sa akin si Maestral Sia, ang tagapagturo ng katekesismo sa loob ng 30 taon. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkalito at kaunting takot. Hindi ako tumugon agad. Sa mga linggong sumunod, pinili kong tahimik na manood, magmasid, at makinig. Ngunit hindi na ako nakatiis ng isa-isang pinatanggal ni Ferreira ang mga krus mula sa mga paaralan, ang mga imahe ng mga santo mula sa munisipyo, at inutusan ang mga guro na huwag nang banggitin ang Diyos sa kanilang mga leksyon. Padre Joe, tanong sa akin ni Maria dos Santos, isang matandang balo na regular sa misa, kailangan po ba nating itago ang ating mga panalangin ngayon? Hindi, sagot ko. Habang tumitibok ang ating puso, nananalangin tayo. Ngunit kahit ang simbahan ay hindi ligtas. Minsan, sa gitna ng misa, may mga kabataang nagpapalipad ng drone sa paligid ng St. Joseph, kinukunan ang mga dumadalo, binubulabog ang katahimikan. Wala raw itong masama, sabi ng munisipyo, ito raw ay bahagi ng programang Transparency Monitoring. Isang gabi, habang ako'y nagkukumpisal sa isang matandang lalaki, dumating ang balita na nagpabago sa lahat. Padre, bulong ni Vicente, ang sakristan, may bagong ordinansa ang mayor. Lahat ng mga may Biblia sa bahay ay dapat itong isuko sa loob ng 14 na araw. Napaupo ako. Sa isang iglap, ang tahimik na Santa Cruz ay parang sinampal ng bagyong walang ulan. Ayon sa ulat, ito raw ay ordinansa sa pagpapalaya ng kaisipan. Layunin nitong alisin ang mga mental na tanikala na pumipigil sa bayan sa progreso. Ang mga Biblia, aklat panalangin, rosaryo, at anumang anyo ng relihiyosong teksto ay itinuturing na ideolohikal na lason na dapat nang sirain. Kinabukasan, dumagsa sa simbahan ang mga tao. Ang ilan ay umiiyak, ang iba ay galit. Si Isabel, isang 7 taong gulang na bata, ay yakap-yakap ang kanyang maliit na Biblia. Padre, kukunin po ba nila ito? Tanong niya. Hinaplos ko ang kanyang ulo. Habang mahal mo iyan, hindi ito mawawala. Ngunit alam kong hindi sapat ang pagmamahal upang pigilan ang darating. Nagpatawag kami ng lihim na pagpupulong sa ilalim ng kumbento. Mga lider ng komunidad, matatanda, kabataan, at kahit ang ilang guro ay dumalo. Hindi natin sila lalabanan ng dahas, sabi ko. Pero hindi natin ibibigay ang salita ng Diyos sa sinuman. Ilalaban ko ito hanggang sa huling hininga, panata ni Maria dos Santos. Ang Biblia ko ay sa aking ina, sa kanyang ina, at sa kanyang ina. Huwag ninyong alisin ang aming kasaysayan.
Nagbukas ng isang pader si Vicente, isang lumang taguan ng simbahan, at isa-isang ipinasok doon ang mga Biblia ng mga dumalo. Ang iba ay nagtago ng mga aklat sa ilalim ng kama, sa loob ng mga garapon ng harina, at sa mga lumang bowl ng kasangkapan. Ngunit hindi lahat ay may lakas ng loob. Sa ikatlong araw, isang matandang guro ang nagdala ng kanyang mga Biblia sa munisipyo at umiiyak na iniabot ito kay Ferreira. Hindi ko po kaya ang mga bantang natatanggap ko, anya. Ayoko pong mawalan ng trabaho. Tumango lang si Ferreira. Mabuti. Isa kang tunay na mamamayan ng bagong Santa Cruz. Sa gitna ng bawat araw, ang takot at pananampalataya ay nagbabanggaan. Ang ilan ay nananatiling tahimik, ang iba'y palihim na nananalangin. Isang gabi, habang ako'y nagpapahinga sa loob ng kumbento, may kumatok. Si Ir Carlos Mendez. Hindi siya madalas sumama sa simbahan, isa siyang agnostiko, isang siyentista. Padre, anya, hindi ako naniniwala sa lahat ng ito, pero hindi ko rin kayang manahimik habang winawasak nila ang kasaysayan ng ating bayan. Ang Biblia ng lola ko ay nasa akin. Ilalagay ko sa inyong pangangalaga. Tinanggap ko ito, hindi lang bilang aklat, kundi bilang pananampalatayang muling nabubuhay. Lumipas ang unang linggo. Lumalakas ang tensyon. May mga chismis na dumating na raw ang mga truck mula sa labas, dala-dala ang mga lalaking hindi tagabayan. Ang ilan ay may dalang armas, ang iba na may tila mga teknikal na tauhan. Hindi na ito tungkol sa modernisasyon, bulong ni Vicente. May mas masama pa silang binabalak. Sa ika-12 araw, tumigil sa akin si Ferreira sa labas ng simbahan. Ama, anya, malapit na ang takdang oras. Huwag ka nang pumalad. Ayokong mapahiya ka sa harap ng bayan. Hindi mo ako kayang pahiyain, sagot ko. Ang tunay na kahihiyan ay sa taong winawasak ang banal. Ngumisi siya. Makikita natin sa takdang oras. Sa ilalim ng araw, sa pagitan ng lumang kampanaryo at bagong munisipyo, nanatili akong nakatayo, sinusukat ang bigat ng darating. Bawat pintig ng kampana ay parang tiktak ng oras patungong bangin. At dumating ang ika-14 na araw. Sa araw ng deadline, bago pa sumikat ang araw, may nagtakbuhan papuntang simbahan. Sa labas, nagkalat na ang mga poster, malalaki, puti, may itim na letra na parang sumisigaw sa katahimikan ng nayon. Sa bisa ng Ordinansa 77, lahat ng mga tekstong relihiyoso ay dapat isuko sa loob ng 14 na araw para sa kolektibong pagsunog. Ang sinumang hindi susunod ay sasailalim sa legal na aksyon. Nilagdaan ni Roberto Ferreira. Hindi ako nakakibo agad. Tumayo ako sa harap ng simbahan at pinanood ang mga taong nagbabasa ng abiso, ang iba'y natigilan, ang iba na may tahimik na umiiyak. Narinig ko ang bulong ng takot sa hangin, tulad ng hangin bago dumating ang bagyo. Maya-maya pa, dumating si Vicente, hawak ang kanyang lumang rosaryo. Padre, anong gagawin natin? Hindi ako agad sumagot. Ang tanong ay hindi lang para sa akin. Ang tanong ay para sa langit. Sa loob ng simbahan, nagtipon kami sa isang emergency meeting. Nandun si Maria dos Santos, na may dalang lumang kahon ng kahoy, ang laman, 6 na Biblia, isa'y inukit pa ng pangalan ng kanyang ina noong 1922. Hindi ko ito ibibigay, kahit ako'y ikulong, bulalas niya. Ito ang aming kasaysayan. Ang mga pangalan ng anak ko, ng asawa ko, ng lahat ng binyag at kasal sa pamilya namin, nakasulat dito. Kasama rin si Mendez. Tumayo siya sa gilid, tahimik, ngunit alerto. Padre, anya sa akin habang kami nag-uusap sa isang tabi, wala akong pananalig tulad ninyo, pero ang ginagawa nila ay may kahawig sa mga rehimeng ginamit ang siyensya para patahimikin ang espiritu. At sa kasaysayan, hindi naging maganda ang mga resulta. Napagpasyahan naming hindi kami upo sa dilim. Kung ito ay magiging panahon ng pagsubok, tatayo kami bilang isang katawan. Inatasan ko si Vicente na pamunuan ang pagkalap ng mga Biblia para sa pag-ingat, hindi para sa pagsuko. Gabi-gabi, nagsimula ang mga vigil. Hindi kami nagsindi ng ilaw sa loob ng simbahan, ngunit puno ang loob nito ng dasal. Ang mga ina, kasama ang kanilang mga anak, ay lumuluhod sa harap ng altar. Ang mga kabataan, na dati abala sa social media, ngayon ay abala sa pagtuturo ng pagdarasal sa kanilang mga nakababatang kapatid. Sa isang pagkakataon, pinuntahan ko ang tahanan ni Doña Ana. Wala na siyang halos naririnig, ngunit nakita ko siyang nakaupo sa sala, nagbabasa mula sa kanyang Biblia gamit ang magnifying glass.
Padre, anya, hindi ako alis sa bahay ko. At kung kukunin nila ito, kailangan pa nilang dumaan sa akin. Ang iba ay hindi ganun katatag. Sa ika-4 na araw, may dumating sa munisipyo bit-bit ang isang sako ng mga lumang panalangin. Ang ilan ay ipinasa ng mga kapitbahay sa takot na mabansagan. Ang mga pader ng pamahalaan ay unti-unting napupuno ng mga nakatambak na libro na tila mga kalansay ng paniniwala. Nagpadala si Ferreira ng mga truck na may pulang tarp. Nakasulat dito, Mental Liberation Transport. Parang insulto. Parang sinasabi nilang ang aming mga dasal ay basura na dapat ikahon at dalhin sa krematorium ng kasaysayan. Naging mas agresibo ang kanyang mga tagasunod. Ang ilang kabataang sinanay bilang si peace agents ay nagsimulang manghimasok sa bahay-bahay, may hawak na checklist. Pinipilit ang mga tao na pumirma sa papel na nagsasabing isinuko na nila ang lahat ng relihiyosong aklat. Sa araw ng ika-6, nakatanggap ako ng lihim na sulat mula kay Jos Oliveira, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng parokya. Padre, nakasulat, may mga lalaking pumasok sa aking bakuran kagabi. Pinagbantaan nila ang aking pamilya. Huwag kayong lalapit. Pero ipapadala ko sa inyo ang aming mga Biblia. Dumating ang kanyang anak, dala ang 6 na libro, lahat ay may takip ng tela, halatang may pinangangalagaan. Isinilid namin ito sa isang compartment sa likod ng altar. Ang taguan ay lumalawak, hindi lang ng aklat, kundi ng mga kwento. Mga alaala. Mga panata. Parang Noah's Ark ng espiritual na pamana. Ngunit kahit sa gitna ng tapang, ang takot ay unti-unting kumakain. Isang gabi, may bata na umiyak sa akin habang nagsisimba. Padre, sabi po ng teacher namin, ang mga nagbabasa ng Biblia ay hindi na makakaabot sa unibersidad. Nilapitan ko siya. Anak, ang karunungan na hindi galing sa pag-ibig ay hindi tunay na karunungan. Tumango siya, ngunit hindi ko sigurado kung naintindihan niya. O kung siya ba ay naaliw. Pagsapit ng ika-10 araw, halos lahat ng simbahan sa mga karatigbayan ay isinara na. Ang mga pari ay pinatahimik. May mga balitang may ilang liturgical books na sinunog sa mga plaza bilang halimbawa. Nagpakalat si Ferreira ng balita sa radyo, hindi namin sinusupil ang relihiyon. Sinusupil lang namin ang kamangmangan. Sa parehong araw, may dumating na liham mula sa isang madre sa São Paulo. Nabalitaan namin ang nangyayari sa Santa Cruz. Nananalangin kami. Kung maaari, iligtas niyo ang inyong mga kasulatan. Ang salita ng Diyos ay hindi sa papel lang nakasulat, ngunit ang mga pahina nito ay sagradong saksi ng pananampalataya ng inyong bayan. Isinulat ko ang liham sa isang papel at ipinaskil sa pintuan ng simbahan. Basang-basa ito sa luha kinabukasan. Sa gabi ng ika-13, halos walang natulog. Ang simbahan ay puno. Ang mga tao ay nag-alay ng rosaryo buong gabi. Isang batang babae, si Isabel, ang nakatayo sa harap ng altar, tahimik, hawak ang kanyang Biblia sa dibdib. Hindi siya kumikibo, hindi umiiyak. Parang may pinakikinggang mas matinding tinig. Tumabi ako sa kanya. Ano ang hinihintay mo, anak? Wala, Padre. Sabi po ni Inay, kapag binawi ng Diyos ang kanyang salita, ibig sabihin ay may bago siyang ipapadala. At doon ko naintindihan ang mga bata ang tunay na propeta ng mga panahong ito. Habang kami lumalaban gamit ang lohika at tapang, sila'y nakikinig sa espiritu. Bumilang ang kampana ng alas 5 ng umaga sa ika-14 na araw. Mula sa bintana ng kumbento, nakita kong may mga papalapit na truck. Hindi ito ang karaniwang sasakyan ng munisipyo. May mga lalaking nakaitim, walang may bitbit na kahon at megaphone. Tumulog ang malupit na boses ni Ferreira. Simula ngayon, may 1 oras na lamang kayo para voluntaryong isuko ang lahat ng relihiyosong teksto. Pagkatapos nito, kami na ang maghahanap. Ang pagtutol ay ituturing na legal obstruction. Tandaan niyo, ito ay para sa inyong kalayaan. Hindi ko na kailangang magsalita. Ang mga tao ay kusa nang nagsimulang lumuhod. Ang ilan ay sumugod sa simbahan, iniakyat ang mga Bibliang itinatago nila. Ngunit hindi ito para isuko. Ito'y para iligtas. Sa gitna ng katahimikan, may tumayo. Si Donna Maria dos Santos. Bitbit ang kanyang Biblia sa dibdib, nilapitan niya ang mga lalaking may megaphone. Hindi kayo ang makakapagpalaya sa akin, bulong niya. Malaya na ako sa Diyos. Kailangan niyong punitin ito mula sa aking mga patay na kamay. Naghiyawan ang mga tao.
Ang iba ay lumapit, ang ilan ay umiiyak, ang iba na may sumisigaw ng mga dasal. Ang tanong ay hindi na kung may lalaban, ang tanong ay kung ano ang handa nilang isuko para sa pananampalataya. Lumapit si Ferreira sa simbahan. Ama, anya, huwag mong palalain ito. Ayoko nang gumamit ng puwersa. Tumayo ako sa harap ng pinto, hawak ang krusipiho ng simbahan. Ang mga banal na aklat ay hindi lalabas ng tahanan ng Diyos, sagot ko. Kung kailangan mong pumasok, kailangan mong dumaan sa akin. Tumawa siya. Ayusin natin yan. Nagbigay siya ng senyas. 6 na lalaki ang lumapit sa akin. Pinilit nilang itabi ako. Habang tinutulak nila ako palayo, narinig ko ang mga dasal ng mga tao sa loob. Hindi sigawan, kundi malalim na panaghoy ng puso. Nang pumasok ang mga lalaki sa simbahan, nag-umpisa ang tunay na pagsalakay sa ating espiritual na pagkatao. Ang simbahan ay tahimik ngunit puno. Sa bawat sulok ay may nakaluhod, may hawak na Biblia, may umiiyak, may nakatitig lamang sa altar. Ilang kandila ang sinindihan, ngunit karamihan sa liwanag ay galing sa puso ng mga nananalangin. Nasa harap ako ng altar, nakaluhod, hindi bilang pari, kundi bilang isang taong naghahanap. Pinikit ko ang aking mga mata at inalay ang katahimikan sa Diyos. Panginoon, bulong ko, hindi ko alam kung paano kita ipagtatanggol bukas. Hindi ako Moses ni Elias. Ako'y si Joe lamang, isang pari mula sa isang maliit na nayon na nais lamang magturo ng iyong salita. Walang tugon mula sa langit, ngunit naroon ang bigat ng presensya. Isang uri ng panatag na sakit, tulad ng isang ama na nakatingin habang ang kanyang anak ay dumaraan sa apoy, alam na kailangan itong pagdaanan. 4:30 ng umaga nang tumunog ang unang preno ng truck. Bumukas ang mga mata ko at napalingon sa bintana. Dumaan ang 3 itim na sasakyan, hindi ng pulisya, kundi mga pribadong van. Walang marka, walang plaka. Sa likod, bumaba ang mga lalaking may itim na uniforme at may dalang batuta at armas. Hindi ito paghahanap. Ito'y paglusob. Pumwesto sila sa harap ng plaza at sa gitna si Roberto Ferreira. Nakasuot siya ng itim na Amerikana at may hawak na megaphone. Sa kanyang tabi, isang metal na karatulang nakasulat, Operation Mental Cleansing. Santa Cruz do Valle, sigaw niya, panahon na para alisin ang lason sa inyong isipan. Mayroon kayong 1 oras upang ng kusang loob na isuko ang inyong mga relihiyosong teksto. Pagkatapos nito, kami na ang kikilos. Hindi na ito pagbabanta. Isa na itong deklarasyon ng digmaan laban sa pananampalataya. Unang pinuntahan ang tahanan ng pamilyang Ramalho. Ang ama, si Marcos, ay isang karpintero na dati kong kinakasal sa simbahan. Pinilit siyang pabuksan ang kanyang aparador. Nang tumanggi siya, sinira ito ng batuta. Natagpuan nila ang 2 lumang Biblia sa likod ng mga gamit ng anak niyang si Paulo. Ito'y paglabag sa ordinansa, sigaw ng isang opisyal. Nagdarasal lang kami, sagot ni Paulo, umiiyak. Binuhat nila ang mga aklat, itinapon sa likod ng van na parang basura. Sa kabilang kalye, si Doña Ana ay hindi nagpatalo. Lumabas siya sa kanyang bahay, may hawak na krus at humarang sa daan. Ayoko kayong papasukin, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matigas. May utos ang munisipyo, sagot ng lalaking may itim na helmet. Ang utos ng Diyos ay higit pa dyan, sagot niya. Hinawi siya. Tumumba siya sa lupa, ngunit nanatili sa harap ng pintuan. Tinulungan siya ng mga kapitbahay, ngunit wala silang laban sa mga armado. Isa-isang pinasok ang mga bahay sa buong baryo. Ang mga bata ay umiiyak habang kinukuha ang kanilang mga aklat panalangin mula sa ilalim ng kanilang mga unan. Sa bahay ni Jos Oliveira, isang trahedya ang nangyari. Si Jos, dating diakon, ay may 5 Biblia na iningatan niya sa atik. Nang maramdaman niyang papalapit ang mga lalaki, pinilit niyang harangan ang hagdan. Walang akyat dito, sigaw niya. Wala kang karapatang tumutol sa batas, sagot ng opisyal. Ang batas na laban sa Diyos ay hindi batas, sagot niya. Binugbog siya ng 3 lalaki, tinadyakan, sinuntok, at hinila palabas ng bahay habang ang kanyang asawa at apo ay sumisigaw sa takot. Inakyat nila ang atik at dinala ang mga libro na parabang tropeo. Habang inilalabas si Diyos, duguan at walang malay, itinapon siya sa mismong gitna ng plaza. Tumakbo ako mula sa simbahan. Lumuhod ako sa tabi niya at tinakpan ang kanyang ulo ng aking abito. Tumawag kayo ng doktor, sigaw ko. Hindi ito isang aksidente, malamig na sagot ni Ferreira.
Siya ang pumili ng kanyang kapalaran. Ang pahayag na iyon ay parang kutsilyong ibinaon sa puso ng bayan. Sa sumunod na oras, higit sa 50 bahay ang nilusob. Ang ilan ay nagtangkang magtago sa mga bukirin, ang iba naman ay nahuli at ipinuwesto sa gilid ng plaza, tila mga kriminal. Sa gitna ng plaza, isang malaking pira ang itinayo. May mga kahoy na poste, bakal na barandilya, at drum ng gasolina. Sa ibabaw nito, mga sako ng mga nakumpiskang aklat, mga Biblia, mga himnaryo, mga journal ng panalangin, mga notebook ng katekesismo ng mga bata. Umakyat si Ferreira sa platform. Tumahimik ang lahat. Ngayon, anya, makakalaya na kayo sa mga kadena ng pamahiin. Ngayon ay sinusunog natin ang inyong nakaraan para itayo ang inyong kinabukasan. Kalapastanganan, sigaw ng isang babae sa likod. Walang Diyos, sagot ni Ferreira, mayroon lamang malalayang tao at alipin. At ngayon, kayo ay pinalalaya ko. Lumapit ako sa entablado. Please, pakiusap ko. Huwag. Huwag mong gawin ito. Hindi mo alam ang mga kahihinatnan ng ginagawa mo. Huwag mong galitin ang Diyos. Ngumiti siya. Padre, tapos na ang panahon nyo. Wala na kayong kapangyarihan. Kinuha niya ang isang lighter. Inilapit sa sako ng mga aklat. Sa apoy na ito, anya, sisindihan ko ang bagong daan. Tinapon niya ang lighter. Isang saglit ng katahimikan. At biglang nagliyab ang apoy, mataas, malakas, at mapanira. Ang apoy ay lumundag ng 3 metro sa ere sa unang segundo pa lang. Sa bawat sandali, maririnig ang pagputok ng papel, ang tunog ng balat na nasusunog, ang sigaw ng mga pahina. Sumigaw ang bayan. Ang ilan ay lumuhod sa lupa, ang iba ay sumigaw ng mga dasal. Ang mga ina ay yumakap sa kanilang mga anak. Ang matatanda ay tinutop ang kanilang mga dibdib. Diyos ko, bulong ko. Nasaan ka? Wala akong marinig kundi ang sigaw ng apoy. Si Ferreira ay tumayo sa entablado, tila tuwang-tuwa. Tingnan niyo, sigaw niya. Isang pahina ang sinusunog, isang isip ang napapalaya. Nilapitan ko ang mga lalaking humarang sa akin kanina. Pakiusap. Hindi pa huli ang lahat. Itigil ninyo ito. Walang sumagot. Ang mga mata nila ay hindi makatingin sa akin. Parang nahihiya. O natatakot. Tinakbo ko ang gilid ng pira. Tinangkang apulahin ang gilid ng apoy gamit ang isang kumot. Ngunit napakainit. Tinulak ako ng isang opisyal. Padre Joe, sigaw ni Ferreira, wala ka nang magagawa. Ang Diyos mo, hindi man lang naipagtanggol ang sarili niyang salita. Tumigil ako. Tumingin sa langit. Wala akong makita kundi usok. Ngunit sa usok na yon may gumalaw. Hindi ko pa alam noon, pero ang impyernong iyon ay magluluwal ng kalangitan sa lupa. Ngunit sa mga oras na yon, ako ay isang lalaking nanonood sa pagkasunog ng kanyang mundo, walang magawa, walang kasagutan, at walang katiyakan kung naririnig pa ba ako ng Diyos. Ang apoy ay patuloy na lumamon sa tambak ng mga sagradong aklat, tila gutom na hayop na matagal nang hindi pinakain. Ang liwanag nito ay nagbubuga ng mga aninong umiindayog sa paligid ng plaza, aninong kahalintulad ng mga multo ng nakaraan na pilit nilang binubura. Ang init ay tila umuukit na hapdi sa balat, ngunit walang sinuman ang umaalis. Para bang lahat kami ay pinilit ng kapalaran na manatili sa gitna ng isang kasalanan na hindi sa amin, ngunit kami ang pinapanood na parusahan. Biglang humangin. Isang bugso ng hangin na malamig at pabago-bago, tila hindi alam kung saan patutungo. Ang mga dahon sa mga puno ay nagsayawan, ngunit ang apoy ay hindi naapektuhan. Sa halip, ang mga abo, dapat sana'y bumagsak sa lupa, ay nagsimulang lumutang. Paikot-ikot, pataas, pasayaw. Hindi ito usok. Hindi ito karaniwang abo. Unang tumuro si Isabel, ang batang babae na ilang gabi nang tahimik na nananalangin sa harap ng altar. Nay, bulong niya, tingnan mo. Walang agad na tumugon. Ngunit may isa pang bata na sumigaw, tignan niyo ang langit. Mabilis akong napalingon. Sa gitna ng asul-abong kalangitan, ang mga abo ay hindi lamang basta-basta nagkakalat. Bumubuo sila ng mga hugis ng mga titik. Isa-isang letra. Unti-unting bumubuo ng mga salita sa itaas ng plaza, sa ibabaw ng apoy na patuloy pa ring naglalagablab. Ilisaw. Ako ay, bulong ni Maria dos Santos sa tabi ko. Napaluha siya. Yan ang pangalan ng Diyos. Mabilis na kumalat ang balita sa mga nakapaligid.
Ang mga taong nakayuko ay nagsimulang tumingin sa taas. Ang mga matang puno ng takot ay unti-unting napalitan ng pagkamangha. May tumayo, may lumuhod. May sumigaw ng ihaleluya na agad sinundan ng luha ng marami. Si Ferreira, na kanina'y nakatayo pa sa entablado, ay mabilis na kinuha ang megaphone niya. Optical illusion. Usok lang yan, sigaw niya. Huwag kayong padala sa emosyon. Ngunit kahit ang kanyang sariling mga tauhan ay hindi na makatingin sa kanya. Isa-isa silang napaatras, ilang humawak sa kanilang dibdib, ang iba na may natulala sa mga letrang sumasayaw sa hangin. Irisao Kaminho, Everdade e Vida. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang mga salita ay kumikislap na parang bawat butil ng abo ay may sariling pinanggagalingang ilaw. Hindi apoy, hindi likha ng ilusyong optikal, isang liwanag na hindi nakakasakit sa mata, kundi nagpapatahimik ng loob. Sa di kalayuan, may matandang lalaking may saklay na tumayo. Si A.L. Vicente, na matagal nang hirap maglakad matapos ang stroke. Bumitiw siya sa kanyang saklay at tumingin sa taas, sabay sambit, Panginoon. Pagkatapos, isang himala. Lumakad siya. Hindi ng pilay, hindi ng paggapang, kundi ng diretsyo. Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang paa. Nagtawanan ang kanyang asawa sa tuwa at sabay silang napaluhod. Isang binatilyong dati pipi ang biglang nagsalita. Aleluya, ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang ina ay napasigaw, yakap siya ng yakap, paulit-ulit na sinasabi, naririnig ko ang anak ko. Walang sinuman ang nag-utos. Ngunit tila isang diwa ang humaplos sa puso ng lahat. Nagsimula kaming umawit. Walang rehearsal. Walang instrumento. Isang ancient na himno mula sa mga lola namin, isang awit na hindi ko na naririnig mula sa mga labi ng kabataan, ngunit biglang sabay-sabay naming inawit. Cristo no sa luz no sa salvawi. Ang mga bata ay naghawakan ng kamay. Ang mga matagal nang magkaalitang pamilya ay nagyakapan. Ang mga dating walang imik sa pananampalataya ay lumuluhang bumubulong ng dasal. Si Ferreira ay unti-unting napaatras mula sa entablado. Hindi totoo ito, bulong niya sa sarili, hawak pa rin ang megaphone na wala ng silbi. Tinangkang lapitan ng isa sa kanyang mga tauhan, ngunit napaurong siya. Hindi ito gawa ng projector, sabi ni A.M. Dez, na ngayon ay lumabas na mula sa simbahan, hawak ang kanyang telepono, pilit kinukunan ng video ang lahat ng nangyayari. Walang teknolohiyang makakagawa nito. Ang direksyon ng hangin ay hindi maipaliwanag. At yung liwanag, hindi ito refleksyon. Ito ay lumalabas mula mismo sa mga partikulo ng abo. May isang ina na may dalang sanggol ang lumapit sa akin. Padre, anya, ang anak kong may congenital heart defect. Hindi na ako nadidinig. Ngayon, nagising siya. Tumingin sa akin. Kumakabog ang dibdib niya normal. Hindi ko na kayang magsalita. Lumuha na lamang ako. Ang mga salitang nasa langit ay patuloy na dumami. Iba't ibang talata mula sa Biblia, mga turo ni Kristo, mga pangako ng pag-asa. May lumutang sa mismong itaas ni Ferreira. Roberto Ferreira, magsisi ka. Namutla siya. Tumitig sa mga letra na tila ba ito'y apoy na bumalot sa kanyang pangalan. Tiningnan niya ako, ngunit wala na sa kanyang mukha ang kumpiyansa o galit. Takot na. Takot na ngayon ay hindi sa tao, kundi sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag, hindi niya kayang kontrolin. Padre Joe, bulong niya. Anong nangyayari? Himala, sagot ko. At ikaw ang nagpasimula. Umiiling siya. Hindi ito possible. Sinunog ko ang lahat ng iyon. Sinunog ko ang mga salita. At isinulat sila ng Diyos sa hangin. Muli ay dumaluyong ang hangin. Ngunit sa halip na kalat, ang mga abo ay bumuo ng bagong pattern, isang krus, napakaliwanag, nakasabit sa himpapawid. Sa ilalim nito, ang apoy sa lupa ay biglang tumigil sa pagngangalit. Hindi ito namatay. Nagbago lamang ng anyo. Mula sa marahas na init, naging mainit na liwanag, hindi para manira, kundi para magbigay buhay. Lumapit si Isabel sa gitna ng plaza. Walang nagtulak sa kanya. Basta tumayo siya doon, itinaas ang kanyang maliit na Biblia, sunog ang kalahati, ngunit buo pa rin ang kanyang mukha ng pananampalataya. Ako'y bata lamang, anya, pero alam ko ito, hindi masusunog ang katotohanan. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang iba'y umiyak, ang iba na may napahiga sa damuhan, parang mga batang ligtas sa bisig ng kanilang ina.
Padre Joe, sabi ni Hernandez sa tabi ko, nanginginig ang kamay, ako'y isang siyentipiko. Wala sa kahit anong batas ng pisika ang makakapagpaliwanag nito. Wala. Hindi lahat ay kailangang ipaliwanag, tugon ko. May mga bagay na kailangang tanggapin. Siguro, Anya, ito ang dahilan kung bakit hindi ako makatulog kagabi. Parang may kulang. Ngayon, puna ko. Si Maria dos Santos, matandang balo, ay muling tumayo. Kanina'y halos hindi siya makalakad, ngunit ngayon ay matatag ang kanyang pagkakatayo. Sinimulan niyang kantahin ang Ave Maria. Isa-isa, ang mga tao ay sumali. Sa gitna ng apoy, usok, at lumulutang na liwanag, ang dasal ay naging awit, at ang awit ay naging panata. Sa gitna ng plaza, kung saan sinimulan ni Ferreira ang kanyang krimen, doon mismong nag-ugat ang pagbabagong hindi na mapipigilan. Ang salita ng Diyos ay bumalik, hindi sa pahina, kundi sa hangin, sa liwanag, sa puso. At hindi ito titigil. Ang apoy, na kanina ay parang hayop na gutom, ay tila napagod at naging kalmadong liwanag na lamang. Ngunit sa gitna ng pagkakalma nito, ang kanyang presensya ay mas naging matindi, hindi sa init, kundi sa aura. Ang plaza, na minsang naging lugar ng takot, ngayon ay tila dambana. Ang abo ay hindi na basta abo. Ito'y buhay. Umaalon-alon sa ere, bumubuo ng mga salita, imahe, at mensahe sa mga wika na hindi lahat nakakaintindi ngunit lahat ay nakakaramdam. Sa unang pagkakataon, hindi ako sigurado kung pari pa ba ang papel ko o tagapagsalaysay na lamang ng himala. Tumayo ako sa gitna ng mga tao, pinapanood kung paano ang mga butil ng abo ay dahan-dahang bumubuo ng isang imahe ng krus, kasunod ay isang kalapati, at pagkatapos ay mga titik sa Aramaic. Isang wikang hindi na itinuturo sa kahit anong paaralan sa nayon. Padre, bulong ni Hernandez sa aking tabi, hawak-hawak ang kanyang recording equipment, ang mga letrang ito'y Aramaic. Ang salita ay Shalom kapayapaan. Tumingin ako sa kanya. Paano mo alam? May asawa akong Hudyo. Nag-aral ako ng basic linguistics noon. Pero ito, Padre, ito ay impossible. Hindi nagkakamali ang pagkakabuo. Parang may kamay na hindi nakikita ang sumusulat. Sa bawat segundo may bagong pormasyon. Ego sum lux mundi, bumuo ang abo sa Latin. Sumunod, iisaw resurreo vida, at pagkatapos ay ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Sa bawat mensahe may gumagaling. Isang babae na matagal nang hindi makalakad ay biglang nakatayo. Isang binatilyong bulag ang nagsimulang tumingin sa araw. Isang lalaking tahimik na lumuluhang nakaupo sa bangketa ang biglang sumigaw, "Patawad, Ama. Patawarin mo ako." Ako naman ay lumalapit sa bawat isa. Wala akong sermon. Wala akong doktrina. Ang aking mga kamay ay inilalapat ko lang sa kanilang mga balikat. Naririto ang Diyos, ang tanging masasabi ko. At hindi siya galit. Sa tabi ng plaza, isang batang lalaki ang tumakbo papunta sa kanyang amang matagal nang hindi niya kinakausap. Nagyakapan sila, umiyak. Sa kabilang banda, dalawang matandang babae na kilala kong hindi nag-uusap ng 5 taon ay naghawakan ng kamay. Panahon na, sabi ng isa, tama na ang luma nating galit. May isa pang naganap na hindi ko inaasahan. Si Roberto Ferreira ay hindi na makakilos. Nakatayo siya sa gilid ng plaza, hindi malapit sa apoy, ngunit hindi rin makalayo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga lumulutang na mensahe. Ang kanyang mukha, na dati puno ng yabang at pananakot, ay ngayon parang isang batang nawawala. Padre Joe, mahinang bulong niya. Hindi ko na alam kung sino ako. Lumapit ako. Ang Diyos ay hindi nagtatapon ng mga anak na naligaw. Tinatawag lang sila pabalik. Pero sinunog ko ang kanyang salita. Sinaktan ko ang kanyang bayan. Paano niya ako mapapatawad? Sumagot ako habang pinapanood ang mga abo na bumubuo ng bagong pahayag sa ibabaw ng kanyang ulo. Roberto, bumalik ka. Hindi pa huli ang lahat. Parang tinamaan siya ng kidlat. Napaluhod siya. Hawak ang ulo, nagsimulang umiyak. Hindi tulad ng dati niyang mga palabas sa publiko, hindi ito drama. Ito'y pagbagsak. Hindi ng katawan kundi ng puso. Wala akong kwenta, bulong niya. Ginamit ko ang kaalaman ko para sirain ang pananampalataya ng sarili kong mga ninuno. Sinabotahe ko ang mga sarili kong ugat. Nilapitan ko siya, pinatong ang kamay ko sa kanyang balikat. Pero ngayon, ang Diyos mismo ang bumawi sa ginawa mo. Ginawa niyang dambana ang apoy mo.
Ginawa niyang mensahe ang mga abo mo. Hindi mo na kayang sirain ang hindi mo nilikha. Sa dulo ng plaza, may mga dumating na hindi ko inaasahan, mga estrangherong dumating mula sa kalapit bayan. May mga saklay, may mga inaalalayan. Narinig daw nila ang balita at nais nilang makita. Ang mga residente ay kusa silang inalalayan, binigyan ng upuan, inabutan ng tubig. Walang utos. Lahat ay kusa. Parang may isang espiritu na gumagalaw sa bawat tao ng sabay-sabay. Ang plaza ay hindi na plaza. Isa na itong altar. Isa itong tahanan ng Diyos. Nagsimula ang kusang kaloobang misa. Walang seremonya, walang orasan, walang sermon. Ako'y nagsimulang magdasal at ang mga tao ay sumabay. Lahat ng pagkakaiba ng estado, edad, kaalaman, lahat ay naglaho. Iisang boses lamang ang naroon. Panginoon, kami po ay bumabalik. Ang mga abo ay biglang bumuo ng isang imahe sa lupa, isang Biblia, bukas, lumulutang, at naglalabas ng liwanag. At sa bawat pahina ay may bagong salita na lumilitaw, tila nakasulat sa liwanag. Wala ni isang kamay na gumalaw, ngunit ang teksto ay nagbabago, tumutugon sa mga panalangin ng mga tao. Sa isang sulok, may isang batang lalaki na mukhang may lagnat. Nilapitan siya ng isang matandang babae, hinaplos ang noo gamit ang kanyang panyo, at biglang huminto ang panginginig ng bata. Narinig ako ng Diyos, sabi ng matanda. Narinig niya ako. May isang lalaking kilala ko mula sa mga rally ni Ferreira, si Jos Carlos, isa sa kanyang pinakamasigasig na taga-suporta, na lumapit sa akin. Padre, sabi niya, gusto kong mangumpisal. Hindi ko na kayang dalhin ito. Gusto mong gawin dito? Dito mismo. Sa harap ng apoy na binuhay ng Diyos. Nag-set up kami ng munting kumpisalan sa gilid ng plaza. 1, 2, 3 hanggang sa naging linya. Walang sapilitan. Lahat ay kusa. Ang mga salitang nagsunog ng galit ay ngayon ay nagsusunog ng kasalanan. Isa-isang bumabalik ang mga anak ng Diyos. May isang ama na sumigaw sa kanyang anak na lalaki, patawad, anak, nawala ako. Pero narito ako ngayon. Ang binata, na tila dating rebelde, ay yumakap sa kanya at sabay silang lumuhod. Bawat segundo, ang plaza ay lumalalim, hindi sa pisikal na anyo, kundi sa presensya. Wala akong naramdaman na pagod. Wala akong gutom. Para bang lahat kami ay pinapakain ng isang bagay na hindi mula sa mundong ito. Sa isang punto, nagsalita si Ferreira muli. Padre, pwede ba akong magsalita? Tumango ako. Umakyat siya sa entablado kung saan kanina lamang siya nagdeklara ng digmaan. Ngayon, iba ang kanyang postura. Wala na ang mayor. Naroon lamang ang isang lalaking wasak ngunit buo. Mahal kong bayan, simula niya, ako ang nagsindi ng apoy na ito. Ginawa ko ito sa ngalan ng edukasyon, ng progreso, ng modernisasyon. Pero ako pala ang pinakabulag. At sa aking pagbulag, sinaktan ko kayong lahat. Tumigil siya. Huminya. Pero mas masakit kaysa sa kasalanan ko sa inyo ay ang kasalanan ko sa Diyos. Paano ko siya nakalimutan? Paano ko siya tinanggihan? Wala akong ibang hinihiling kundi ang isang bagay na sana ay may awa pa rin siya sa akin. Tahimik ang lahat. Pagkatapos, sabay-sabay, ang mga abo sa itaas ay bumuo ng salita. Roberto, pinatawad ka na. At sa ilalim niyon, lumitaw ang isang mas maliit na mensahe. Ngayon ay simula ng iyong misyon. Walang nagsalita. Lahat ay tumingin lamang sa kanya. Tumulo ang luha niya. Lumapit ako, niyakap siya. Simula pa lang ito, sabi ko. At alam kong totoo iyon. Sa gabing iyon, matapos ang mga himala, katahimikan ang bumalot sa Santa Cruz do Valle. Hindi ito katahimikan ng takot, kundi ng pagtanggap. Ang hangin ay tila mas malinis, mas magaan. Sa gitna ng plaza, kung saan ilang oras lamang ang nakalipas ay may apoy na nagngangalit, ngayon ay may liwanag na malamig sa mata ngunit mainit sa puso. Ang mga abo ay hindi na lumilipad, ngunit nanatiling nakalatag sa lupa, tila nagbabantay. Ngunit si Roberto Ferreira, kahit pinatawad na ng salita mula sa itaas, ay hindi pa rin matahimik. Pagka-uwi niya sa kanyang opisina, sumalampak siya sa upuan, mga kamay sa mukha, ang megaphone na dati niyang sandata, nakatapon sa isang sulok na tila basurang walang silbi. Tumayo siya, umikot-ikot sa silid, at sa isang iglap ay sinubukan niyang tumakas. Tumungo siya sa kanyang sasakyan, sinubukang paandarin, ngunit hindi gumana. Pangalawang beses, wala pa rin.
Lumabas siya at sinubukan ang motorsiklo sa likod. Pagkandar, umandar ng ilang metro at biglang namatay. Umubo-ubo siya, minura ang sarili, sinisisi ang makina, sinisisi ang mundo, pero hindi na niya masisi ang Diyos. Pagtingala niya, may lumulutang na abo sa tapat ng daan. 1, 2, 10. Muli, bumubuo ng mga salita. Ngunit ngayong siya lang ang naroroon, ito ay tila mas personal. Hindi mo ako matatakasan. Napaatras siya, halos matumba. Tama na, sigaw niya. Hindi ako karapat-dapat. Muli, lumitaw ang mensahe sa hangin. Iyan ang dahilan kung bakit kita pinili. Napaupo siya sa lupa. Tuluyan nang bumigay ang kanyang tuhod. Ang dating pinuno ng bayan, ang dating lalaking takot na takot ang lahat, ngayon ay parang batang nawawala sa gitna ng ulan. Kinabukasan, sa mismong gitna ng plaza, lumapit siya kay Padre Joe, hawak ang isang sako. Mabigat ang kanyang hakbang, ngunit hindi ito lakad ng galit, ito ay paglalakad ng isang taong babalik sa pinanggalingan. Padre, anya, kung tatanggapin pa ako ng bayan, nais kong magsalita. Walang sinuman ang tumutol. Walang pulis, walang bantay. Ang mga tao ay kusang tumahimik. Umakyat siya sa parehong entablado na minsan niyang ginamit para ideklara ang pagtatapos ng pananampalataya. Mga kababayan, panimula niya, nais ko kayong harapin bilang tao, hindi bilang opisyal. Ang ginawa ko ay hindi kayang itama ng kahit anong salita. Hindi ako hihingi ng paumanhin lang para mapatawad, kundi dahil alam kong wala akong karapatan na tumayo pa sa harap ninyo. Huminga siya. Nanginginig ang boses. Sinunog ko ang inyong kasaysayan. Sinunog ko ang mga pahina ng inyong paniniwala. Tinanggal ko ang mga imaheng bumuo sa inyong pagkatao. Ginamit ko ang batas para sugpuin ang Diyos. Pero ngayon, alam kong ang sinira ko ay hindi papel, hindi istruktura, kundi ang puso ng aking sariling bayan. Tahimik pa rin ang lahat. Walang palakpak. Walang protesta. Lahat ay nakikinig. Iniaalay ko ngayon, dugtong niya, itinaas ang sako, ang lahat ng naipon kong personal na yaman. Walang yaman ang mas mahalaga sa pagbabalik ng pananampalataya sa lugar na ito. Binitiwan niya ang sako sa harap ng altar ng abo. Gamitin niyo ito para sa muling pagtatayo ng simbahan. Gamitin niyo ito para sa pagbili ng mga Biblia. Ipagkaloob ninyo ito sa bawat bata na gustong matuto, sa bawat pamilya na nawalan, sa bawat kaluluwang naligaw, tulad ko. Ako'y lumapit sa kanya, dahan-dahang itinataas ang krusipiho ko. Walang sinuman ang masyadong huli para sa liwanag, Roberto. Hindi mo kailangang burahin ang nakaraan para magsimula muli. Kailangan mo lang tanggapin na bahagi ito ng iyong kwento. Ang Diyos ay hindi nagsasayang ng kwento. Bumagsak siya sa aking dibdib at doon siya tuluyang umiyak. Hindi ng kahihiyan kundi ng kapayapaan. Mula sa araw na yon, ang plaza ay hindi na tinawag na plaza ng bayan. Tinawag itong altar ng buhay na salita. Isang simpleng tarp ang isinabit ng mga kabataan, dito nagsalita ang Diyos sa mga taong akala nila'y hindi na niya kinakausap. Naging sentro ng pagpapagaling at pagbabalik loob ang Santa Cruz do Valle. Dumagsa ang mga tao mula sa karatigbayan, at hindi upang magtanong kung totoo ang nangyari, kundi upang makibahagi. Wala nang debate. Wala nang argumento. Naramdaman nila, nakita nila, at ngayon ay nais nilang maranasan ito mismo. Si Ferreira, hindi na bumalik sa munisipyo. Araw-araw, makikita siya sa gilid ng simbahan, tumutulong sa pag-aayos ng mga sirang upuan, nagpupunas ng sahig, minsan pa nga ay nagkukumpuni ng kisam. Hindi siya pinilit. Hindi siya hiniling. Kusa. Tulad ng awa na kusa ring dumapo sa kanya. Padre, sabi niya minsan kami nag-aayos ng mga lumang aklat, akala ko dati, ang kapangyarihan ay nasa kontrol. Ngayon ko lang naintindihan, ang kapangyarihan ay nasa pagpapakumbaba. Dahil sa pagpapakumbaba, nagiging bukas ang puso sa himala, sagot ko. At sa himala, natututo tayong umibig ng walang kondisyon. Bawat araw, may bagong kwento ng pagkakasundo. Isang lalaking matagal nang hindi umuwi ay bumalik mula sa São Paulo para humingi ng tawad sa kanyang ina. Isang mag-asawang hiwalay na dahil sa relihiyosong hindi pagkakasunduan ay muling nagsumpaan ng pangako. Ang mga batang dati bihirang dumaan sa simbahan ay ngayon ay aktibo sa mga community prayers. Hindi namin pinilit ang sinuman. Walang pagbabawal. Walang utos.
At marahil iyon ang dahilan kung bakit ang pananampalataya ay muling tumubo dahil binigyan itong tumubo ng kusa. Ang simbahan, na nasira sa panahon ng operasyon, ay isa-isang pinapagawa gamit ang tulong hindi lamang mula kay Ferreira, kundi pati mula sa mga taong hindi dati tumutulong. Ang mga mason, karpintero, at arkitekto ng bayan ay kusang loob na nagboluntaryo. Hindi ako naniniwala dati, sabi ng isang manggagawa sa akin, habang tinatanggal ang lumang bubong, pero nang makita kong may salitang Ama sa harap ko habang umuusok ang langit, wala na akong tanong. Dumating ang balita sa mas malalayong lugar. Isang grupong mananaliksik mula sa Universidad sa Belo Horizonte ay nagpadala ng liham, humihiling na mapag-aralan ang mga fenomena sa Santa Cruz do Valle. Sinagot namin sila, malaya kayong pumunta, ngunit kung ang hanap ninyo ay datos, baka hindi iyon ang inyong matagpuan. Ang himala ay hindi sinusukat. Ito'y nararamdaman. Sa huling linggo ng buwan, nagsagawa kami ng seremonyang walang pamagat. Isang misa na walang oras, walang programa. Ang altar ay gawa sa lumang mesa. Ang mga upuan ay pinagtagpi-tagpi. Ngunit ang presensya ng Diyos ay mas buo kaysa kailanman. Ako'y nagsermon, hindi bilang tagapagsalita ng simbahan, kundi bilang saksi. Saan ba nakatira ang Diyos? Tanong ko. Sa mga simbahan ba? Sa mga aklat? Sa langit lamang? Hindi. Siya ay narito. Sa bawat pusong tinanggap na hindi sapat ang pagkatao para sa kabanalan, pero pinili pa ring manampalataya. At sa bawat pusong iyon, nagsisindi ng liwanag na hindi kayang patayin ng anumang apoy. Sa dulo ng misa, tumayo si Ferreira. Tumalikod siya sa amin, humarap sa altar ng abo, at dahan-dahang lumuhod. Walang salita. Walang luha. Isang kilos lang. At sapat na yon upang mapagtanto naming lahat na ang himala ng Diyos ay hindi lang nasusukat sa liwanag ng langit, kundi sa pagbabago ng puso ng pinakatumanggi sa Kanya. Isang taon na ang lumipas mula nang sumiklab ang apoy at bumaba ang salita mula sa abo. Mula noon, hindi na muling naging katahimikan ang katahimikan ng Santa Cruz do Valle. Bagkus, ito'y naging tinig hindi ng ingay kundi ng dalisay na presensya. Mula sa pagiging isang tahimik na baryo sa sulok ng mapa, ang nayon ay naging pintuan ng langit para sa milyong naghahanap. Araw-araw, walang mintis, dumarating ang mga peregrino, mga nakapaa, mga may tungkod, mga may dalang tanong, pagod, pag-aalinlangan, pananabik, pananampalataya. May mga bata na may sulat sa palad, Ama, sana po gumaling si nanay. May mga mag-asawang magkahawak kamay, may mga madre, pari, estudyante, siyentipiko, at pati mga hindi naniniwala, ngunit gusto lang makita kung may totoo nga. At araw-araw, nang hindi pumapalya, ang abo sa gitna ng plaza ay kumikilos. Hindi gaya noong una na parabang isa lang ang pinapakita, kundi ngayon ay tila tumutugon sa bawat pusong dumarating. May isang matandang babae na tumayo sa gitna, hawak ang larawan ng kanyang anak na nawala sa giyera. Tahimik lang siya, hindi umiiyak. Maya-maya'y bumuo ang abo ng imahe ng isang sundalo, nakangiti, may hawak na rosas. Sa ilalim ay ang mga salitang, Ina, ako'y nasa liwanag. Napaupo ang babae sa lupa. Wala siyang nasabi kundi salamat. May isang batang bulol na lumapit, tinulungan ng ama, at nang makalapit sa gitna, tinuro lamang ang langit. Ang mga aboy bumuo ng alpabeto, paisa-isa, paikot-ikot, at habang lumulutang, binibigkas ng hangin ang bawat letra. Para bang tinuturuan siya magsalita. Si hanggang sa ang bata ay napangiti at sumabay. Isang himalang tinawag ng ilan na Educao do Espiritu. Isang grupo naman ng mga kabataang atheista mula sa Europa ang dumating. Gusto lang naming makita kung totoo o masyado lang kayong sentimental, sabi ng isa, si Lena. Hindi kami naniniwala sa relihiyon. Pero respeto lang. Hinayaan silang pumasok. Walang sinabihan. Walang sermon. Nang tumayo si Lena sa gitna, ang mga aboy hindi agad gumalaw. Tila nag-aalangan. Ngunit nang siya mismo ang nagsimulang magsalita, kung totoo ka, huwag mo akong kumbinsihin. Kaibiganin mo ako. Doon nagsimulang gumalaw ang hangin. Bumuo ito ng isang imahe, isang guhit ng batang babae na nakaupo sa ilalim ng mesa, umiiyak. At sa ilalim nito, ang salitang, noong iniwan ka nila, naroon ako. Napamulagat si Lena. Napatingin sa lupa. Paano? At doon siya humagulgol. Hindi dahil may pilit na nagpapakilala sa kanya,
kundi dahil may isang presensya na matagal na palang naroon, tahimik, tapat, at hindi siya kailanman iniwan. Si Roberto Ferreira ay isa na ngayong bantay ng plaza. Hindi bilang pinuno kundi bilang tagapagsalubong. Araw-araw siyang naroon, nakaputing polo at maong, walang opisyal na titulo, walang karangyaan. Isa siyang saksi. Isang testigo na binura ng Diyos upang muling isulat. Madalas ko siyang makitang nakikipag-usap sa mga bisita. Ako ang dating mayor, sasabihin niya, pero ngayon, ako'y tagapunas ng sahig ng dambana. At sa mga salitang iyon, may biglang katahimikan sa paligid. Ang dating kapangyarihan ay naging kapakumbabaan, at doon naramdaman ng tao na tunay ang pagbabago. Isang araw, dumating ang panganib. Isang grupo ng mga radikal na sinasabing galit sa relihiyon, dumating na may balak buwagin ang plaza. May dala silang placard, megaphone, at ayon sa balita, mga panirang kemikal. Hindi sila dumaan sa harapan kundi sa likod, mula sa kabubatan. Ngunit kahit wala pang pumipigil, hindi sila nakalapit. Habang papalapit sila sa gitna, ang hangin ay biglang tumigil. Ang mga dahon ay nangisay. Ang lupa'y tila huminga. At ang mga abo, na kanina'y tahimik lamang sa altar, ay biglang umangat. Lumipad ito patungo sa kanilang direksyon, paikot sa hangin, mabilis, walang tunog, tila buhawi ng liwanag. At bago pa man sila makalapit sa mismong sentro, humarap ang mga abo sa kanila at bumuo ng mga salita, hindi sa iisang wika, kundi bawat isa ay binigyan ng mensahe sa sariling salita nila. Sa isang Aleman, hinahanap mo ang hustisya, ngunit ang tunay na hustisya ay may kasamang awa. Sa isang Arabe, kilala kita mula pa sa sinapupunan. Sa isang Pranses, ang sugat ng iyong ama ay hindi dapat maging dahilan ng paninira mo sa pananampalataya. Isa-isa silang napatigil. Ang iba'y napaluhod. Isa'y sumigaw, paano ito nalalaman ng lugar na ito? At isang matanda mula sa nayon ang sumagot, hindi ito lugar. Ito'y tinig ng Diyos. Walang nasaktan. Walang nasira. Wala ring pinilit. Ngunit nang umalis ang grupo, kalahati sa kanila ay bumalik sa sumunod na linggo, hindi na bilang protesta, kundi bilang mga taong nais unawain ang liwanag. Lumaganap ang balita. Hindi sa social media lamang kundi sa bibig ng mga nakakita, nakadama, at nabago. Mga pamilya na muling nagsalo-salo. Mga kabataang nagbalik sa pananampalataya. Mga doktor na nagsimulang magdasal bago mag-opera. Mga guro na nagsimulang magbukas ng klase sa panalangin. Minsang tinanong ako ng isang mamamahayag mula sa São Paulo, ano ba ang sikreto ng Santa Cruz do Val? Sumagot ako, walang sikreto. May salita lang na hindi nagpapabura. Pero paano ninyo ito pinananatili? Tanong pa niya. Hindi namin pinananatili. Hinahayaan lang naming magpatuloy. Kasi ang salita, kapag tunay, hindi mo kailangang ipagtanggol. Siya mismo ang nagtatanggol sa sarili niya. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, bumalik ako sa simbahan. Tahimik ang lahat. Ang mga kandila'y patay na. Ang plaza ay walang tao. Ngunit nang lumapit ako sa altar ng abo, naroon pa rin ang liwanag. Maliit, mahina, parang hininga. Lumuhod ako. Wala akong hinihiling. Gusto ko lang makinig. At sa katahimikan, ang mga abo ay dahan-dahang umangat. Bumuo ng isang mensahe, simple, walang drama. Wala kang kailangang patunayan, anak. Ako'y naririto. Pumikit ako. Umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa katiyakang sa isang mundo na mabilis kalimutan ang mga kwento, ang salita ng Diyos ay hindi kailanman binubura, kahit sunugin, kahit tapakan, kahit kalimutan. Sapagkat ang salita ay hindi tinta sa pahina. Ito'y hininga ng Diyos sa puso ng tao. At sa Santa Cruz do Val, ang hiningang iyon ay patuloy na bumubulong sa bawat dumaraan. Mananatili akong kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Ang papel ay marupok. Ang tinta ay kumukupas. Ang katawan ay tumatanda. Ngunit may mga bagay na hindi kailanman tinatangay ng panahon, hindi ng ulan, hindi ng apoy, at tiyak na hindi ng pagkalimot. Ang salita, kapag nakaukit sa loob ng puso, ay hindi kailanman nauupos. Ngayon ay ika-39 na anibersaryo ng unang gabing iyon. Ako ay nakaupo sa loob ng isang maliit na silid sa likod ng bagong simbahan, tahimik na sinusulat ang aking huling tala sa lumang journal na ilang ulit ko nang binalikan, binuklat, at pinunuan ng luhat panalangin. Malabo na ang sulat kamay ko, nanginginig na ang kamay, ngunit buo pa rin ang alaala.
Ako si Joe Silva. Pari. Saksi. Lingkod. At sa wakas, handa na akong magpahinga. Mula sa bintana, tanaw ko pa rin ang plaza, ngayon ay tinatawag ng dambana ng buhay na salita. Dati, ito ay lupa ng mga papeles na sinunog at tinawanan. Ngayon, ito ay sinasahuran ng mga yapak ng mga bata habang umaawit, ng mga matanda habang lumuluhod, ng mga pamilya habang nagkakaisa. Araw-araw pa rin itong pinupuntahan. Ngunit hindi na para humingi ng himala. Hindi na para makakita ng kababalaghan. Kundi para makipagtagpo. Sapagkat dito, ang Diyos ay hindi alamat. Siya'y kapitbahay. Kaibigan. Kasama sa pag-aalmusal, sa pagtatanim, sa pagyakap, at sa katahimikang hindi kailanman nagiging walang saysay. Isang buong henerasyon ng mga anak ng abo ang lumaki rito. Mga batang ipinanganak matapos ang himala. Hindi nila nasaksihan ang unang apoy, ngunit ang buhay nila ay tinuruan ng apoy na yon. Si Isabel, na dati bata pa lang na unang nakakita ng mga letra sa langit, ay isa ng guro ng kasaysayan. Itinuturo niya hindi lang ang petsa at mga detalye ng milagro, kundi ang mas mahalagang bahagi, kung paanong binabago ng pananampalataya ang anyo ng isang bayan. Si Roberto Ferreira ay namayapa na, 3 taon ang nakalipas. Bago siya tuluyang pumanaw, isinulat niya ang kanyang huling liham sa akin. Padre Joe, sulat niya, ang huling alas na ginamit ko bilang politiko ay ang pag-aakalang ako pa rin ang bida ng lahat. Ngayon ko lang lubos na natanggap ang bida ay ang salita. At kami ay eksena lamang sa kanyang dakilang kwento. Salamat sa hindi mo pagsuko. Ang kanyang libingan ay nasa gilid lamang ng simbahan. Walang ingranding lapida. Isang simpleng bato lang, may nakasulat, pinatawad. Ginamit. Tinawag. Marami na ring beses na sinubukang ipaliwanag ng agham ang lahat. May mga dokumentaryo. May mga eksperto sa linguistics, physics, metaphysics. Ang ilan ay nakahanap ng paliwanag, ang iba'y hindi. Ngunit hindi ito mahalaga sa amin. Sapagkat para sa amin, ang pinakamalaking katibayan ay ang pagbabagong nangyari sa loob. Ang dating lasenggo ay ngayoy tagapagturo ng katekismo. Ang mag-asawang muntik ng maghiwalay ay ngayoy nagbibigay ng libreng counseling. At ako na minsang natakot na hindi maririnig ng Diyos, ay ngayoy mas tahimik ngunit mas buo. Araw-araw may bagong mensahe sa abo. Minsan para sa isang bata. Minsan para sa isang bisita. Minsan para sa buong bayan. Ngunit laging may laman. Laging may hugot sa kaluluwa. At laging eksaktong kailangang marinig ng puso. Ngayong araw, habang nakaupo ako't nakikinig sa kampana ng hapon, lumabas ako para sa huling beses bilang pari ng Santa Cruz do Valle. Hindi para mangaral. Hindi para magturo. Kundi para magpasalamat. Lumapit ako sa altar ng abo. Walang masyadong tao ngayon, isang ina na nag-aalay ng bulaklak, isang bata na naglilinis ng paligid, isang matandang lalaking tahimik na nagrorosaryo. Lumuhod ako. At habang nakayuko ang aking ulo, naramdaman kong gumalaw ang hangin. Bumangon ako, dahan-dahan. At sa harap ko, unti-unting umangat ang mga abo. Hindi ko na kailangang humiling. Ang Diyos ay laging nauuna. Bumuo ang mga letra sa harap ko. Hindi malalaking salita. Hindi komplikadong talata. Simple. Maliwanag. At direktang tumama sa puso. Joe, tapos na ang iyong bahagi. Ang kwento ay magpapatuloy. Tumango ako. Tinanggap ang paanyaya ng kapayapaan. Sa gilid ng altar, pinasan ko ang huling krus na itinayo noong unang taon ng milagro. Nilapitan ako ni Isabel, hawak ang kamay ng isang batang lalaki. Padre, sabi niya, ito po si Elias. Gusto niyang maging pari balang araw. Ngumiti ako, pinatong ang kamay ko sa ulo ng bata. Hindi ko alam ang plano ng Diyos para sa iyo, Elias. Pero sigurado akong mas maganda pa ito sa lahat ng naisip ko noon. Tumingin ako sa langit. Walang abo ngayon. Wala ring himala. Pero hindi ito katahimikan ng kawalan. Ito'y pahinga ng isang puso na alam ng may nagbabantay, may humahawak, at may gumagabay. Pumasok ako sa simbahan. Tinanggal ang abito. Ibinigay kay Isabel. Ibahin mo ang tahi, sabi ko. Panahon na ng bago. Lumabas ako muli, humakbang patungo sa plaza, ngayon ay puno na ng bagong mga mukha. At habang lumalakad ako palayo, ang hangin ay muling gumalaw.
Mula sa altar ng abo, sa gitna ng mga bulaklak, liwanag, at panalangin, bumuo ng mensahe para sa lahat ng dumarating at aalis, para sa bawat pusong dumaan at naghahanap pa rin ng sagot. Mananatili akong kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. At sa puso ko, alam kong iyon ay totoo. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat ang unang nakaalam.